Hi guys! Welcome to my vlog! Kamusta naman kayo guys? So ayun, magandang gabi. Kamusta naman mga araw nyo? At ayun guys, andito pa rin ako kila ate. Bukas pa kami makakauwi ng Aklan kasi nga medyo maulan-ulan pa. Ang ihirap bumiyahe ng ng umuulan. At ayun, pakain muna tayo ng pusa. Guys, pag umaga, breakfast talaga nila cat food. Tapos kapag tanghali, doon sila kumakain ng kanin, tsaka isda. Diba? Parang sarap maging pusa, no? Yung problema mo lang kung ano yung kakainin mo. So, ayan guys, nilinis ko na pala si Lexi dyan kasi nga, grabe ang putik. Ang hirap pala tanggalin kapag nalipasan ng isang araw yung putik, natuyo na. Yan, hirap na hirap ako dyan. Ang tagal kong kinuskos at ayun. Hindi naman sa pagiging maselan pero ayaw ko lang talaga gumagamit na maduming motor. Kaya minimaintain ko yung kalinisan niya kasi mas masarap siyang gamitin sakyan kapag malinis siya guys. At ayun, tsaka hindi rin tumatagal yung gamit kapag hindi mo iniingatan. At ako, maingat talaga ako sa gamit. Tsaka kapag ang dumi kasi, hindi mo siya malilinisan, ayun, madadagdagan yung dumi. Lalo ng parang magiging na siya, magiging kalawang na siya kapag hindi mo siya nilinis agad. Tsaka nakakapagod din maglinis At ayan guys, hindi pala ako yung nabibideo dyan. Yung nabibideo dyan yung kasama ko. At ayan, siguro parang nahawaan ko siya kung ano yung mga hilig ko. At ayan, binibidyohan niya rin yung mga halaman. At kasi, sabi ko sa kanya, gusto kong pinapakita sa mga vlogs ko yung mga magagandang tanawin. Diba? Ayaw ko rin kasi mag-upload ng mga pangit na tanawin kasi negative din yun eh. Parang medyo negative din yung impact sa mga tao. Mas gusto ko yung nakikita nila na ayun, positive lang palagi kahit na ang daming negatibong nangyayari, maging positive ka lang. Magstay ka lang lagi sa positive side ng buhay kahit na maraming pagsubok. At ayan guys, yung pamangkin ko pala yan, mahilig siya sa isda. Kaya mayroon siyang dyan, aquarium. Bago lang kasi yan, kaya hindi pa siya na-improvise yan. Dyan lang muna siya sa sa styro nakalagay. Ang cute na, ang dami niyan guys. Yan. Hindi lang nakikita yung iba kasi nagtatago. Lalabas lang sila kapag binibigyan sila ng pagkain. At ayun, alam nyo ba guys, ang daming atis dito. Yung iba nga pinagpuputulan ni ate kasi nga sobrang dilim na ng paligid. Pero marami pa rin talaga. Mahilig na kasi sa halaman si ate. Mas gusto niya talaga yung yung medyo mahalaman tsaka mapuno. Kasi malamig, masarap tumambay sa ilalim ng puno. Kaya mas maganda rin talaga ng maraming halaman. Ang sarap sa pakiramdam kasi dito, yung mga ibon kaya dito, parang walang takot sa tao kasi nga pinapabayaan lang sila. Minsan nga pumapasok pa sila sa loob ng bahay. Nung nakaraan may pumasok na isa. At ayun, hindi naman namin hinihuli, hinahayaan lang namin. At kung naalala nyo, dati may pinost ako na na bat or paniki, yun. Yung paniki, pumapasok talaga sa loob ng bahay dito ni ate. Tapos dito sila nagpapahinga. Nakakatuwa nga pero may meaning yun. Para sa iba, malas yun. Pero, mayroon din siyang positive vibes na dala. Swerte din daw yun. At kapag nagpahinga sila sa loob ng bahay nyo, ibig sabihin nun, komportable sila. Yun nga lang, bawal silang hawakan. Kasi pagka hinawakan mo sila, maari ka rin nilang kagatin. Lalo na kapag nagigising sila bigla. Nangangagat sila. At yung kagat nila, may lason yun. Kaya, kung nagkataon na matulog yung paniki sa loob ng bahay nyo, hayaan nyo na lang. Hayaan nyo lang sila makapagpahinga. Kasi pagdating ng hapon, umaalis din sila kusa. At ayun nga guys, nag-e-exercise yung kasama ko. Alam nyo ba na dati itong mahiyain? Kaso nung lagi niya akong kasama, nawawala na siya ng hiya. Dati hindi ko ito mapapakita sa mga vlogs ko At ngayon, tinuturuan ko na rin siyang sabi ko sa kanya, mag-reels ka kasi sayang din. At saka, para magkabuhay na rin yung account niya. Kasi ang boring ng account niya, hindi talaga siya pala post, no? Nagpo-post lang siya kapag halimbawa, birthday ng friend niya or family member, yun lang, magpo-post lang siya. Pero yung mga post na hindi siya pala post na tao.
At ayun nga guys, yung ulam namin kanina ay inihaw na liempo, tsaka isda. At ayun, dyan na kami nagsiga sa labas. At alam niyo guys, nakakatuwa kasi kinuha ko yung speaker sa loob at pinatugtog ko. At ayun, nakaka-good vibes kasi napapaligiran kami ng mga puno. Yan, mga bulaklak. Kaganda ng mga bulaklak na ate. Alam niyo, talaga dati sobrang dami to eh. Kumunti na lang to ngayon kasi nga naglagay siya ng parking dito sa harapan kaya nabawasan. Tsaka yung likod, yung likod doon, likod ng bahay, maraming halaman, marami siyang garden doon, mga gulay. At nakakatuwa yung mga pusa dyan guys. Para talaga sila mga tao, pwede mo silang kausapin, minsan sumasagot pa. At ayun, habang nagsisiga kami, yan, nagwalis-walis muna yung kasama ko dyan. Hindi sanay nang walang ginagawa. At ayan, naglambing yung pusa. Alam niyo ba na lahat ng pusa dito sa bahay ni ate ay mga dayo lang? Marami to dati. Sobrang dami nila. Kaso yung iba, siguro tumanda na rin, namatay na. Tapos yung iba, naglayas na rin siguro. At ang nakakatuwa doon, kapag may pupuntahan sila na medyo malayo or uuwi sila doon sa amin sa probinsya, dinadala din nila yung mga pusa. Ayaw nilang maiiwan dito. O, konti na nga lang yung pusa nila natira ngayon eh. Basta pag may dumating dito na pusa, tapos bago sa panin niya, pinapakain niya, tapos yung iba hindi na umaalis, yung naalagaan na lang din niya. At ayun guys, yan, pasayaw-sayaw pa. Alam niyo ba dati hindi niya kayang gumanyan-ganyan sa harap ng camera. At ngayon, limnan niyo naman, di ba? Kahit pa paano, nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob or confidence. At ayun, sarap ng ulam namin guys. Yan. Minarinate ko lang yan siya sa sa asin lang, tapos inihaw. Kasi habang patanda kasi ng patanda, ayaw mo na rin talaga ng mga lutong maraming ricado or nilalagay ng mga pampalasa. Mas gusto ko yung mas gusto namin yung simpleng lasa lang. Totoo talaga yung kasabihan na kapag matanda ka na or kakaedad ka na, kung ano yung gusto mong pagkain talaga nakakain mo, pero hindi na rin talaga sila nakakabuti para sa'yo. Kaya kapag may edad ka na, mas piliin mo rin talaga yung mga pagkain na kahit papaano maganda yung dulot sa katawan. At ayun guys, pinakain ko na yung mga isda. Ang cute nila. At habang nag-iihaw kami dyan guys, pinagtimpla kami ni ate ng cold na matcha latte. Yan. Nilagyan niya lang ng full cream na gatas. Ayun, sarap. At ayun guys, hanggang dito na muna yung vlog ko. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa mga nanonood at welcome nga po pala sa mga bago kong followers. Thank you so much guys. God bless.